Yung anak ko mga kabayan, yung school niya pala ay nalipat siya dun sa kabila. Medyo malayo kasi sasakay ka ng isang bus. Tuturuan ko sa mga kabayan sa sarili niya na siya ang sasakay ng bus. Sinabihan ko siya number 2 yung antayin niya na sakyan. Ito na po yung bus mga kabayan. Ayan. Ito na po yung bus na sasakyan natin mga kabayan. No? Grabe yung aurora mga kabayan. No? Ang lapad. Ano si Taso? Ayan. Makikita na po natin yung ganda talaga. Yung mga ilaw, bahay. Good morning mga kabayan. Gising na kami kasi bibihis na yung anak ko dahil mag-alas 7 na dito. Ihatid ko pa siya magbabas dahil iba na yung paaralan nila. Ito po yung oras natin ng alas 7 mga kabayan. Napakadilim. Ayun po kung alas 7. Magluluto na ako ng mag-iinit ako tubig para sa gatas. Kainom yung anak ko at saka mayroong pagkain dito. Pagkain namin gulay. Kita mo dyan? Yung anak namin na bunso tulog pa, tapos si Mrs. Pero kung hindi ko pinatigil si Mrs. trabaho mga kabayan, yan, gigisingin niya din ito. Yan, sarap pa ng tulog niya. Tapos minsan di makakain dahil walang gana kumain sa umaga. So ngayon kami na lang ng anak ko na panganay. Kasi hatid ko siya sa school niya dahil malayo yung school niya ngayon. Bago na naman yung school niya. Magbibihis na siya ng damit niya. Yan, kumain na po yung anak ko mga kabayan. Kasi tinimplahan ko na ng gatas at saka kanin. Nakain kasi mamaya pa yung pagkain. Libre naman sila pagkain doon. Ito yung baon natin yung prutas sa bag niya kasi bawal sa kanila yung cookies saka tubig. Ay babae pa kami. Ayan, palis na kami mga kabayan. Bibis na yung anak ko, nakakain na din. Saka ito yung bunso ko ng anak ko, tulog pa. Yung misis pa din tulog. Kaya ganito pagka may pasok si Mrs. hirap gisingin. Kasi nga maaga pa dito mga kabayan, madilim, mahirap. Kaya mas maganda na pinatigil ko si Mrs. para matutukan muna itong anak namin. Tara na Cham, kay malit na tayo. Ayun, paalis na kami mga kabayan. Ako na magsarado, kunin mo yung bag mo. Oo na. Ayan. So ito po yung suot ng anak ko, balot na balot. Ihatid ko siya sa school niya. Bali mag-bus kami. Kasi ngayon, ihatid ko muna siya. Pero sa susunod siya na pupunta mag-bus. Ayun mga kabayan, bali pupunta na kami ng anak ko sa may bus stop mga kabayan. No? Sasakay na kami ng bus. Yung anak ko mga kabayan, yung school niya pala ay nalipat siya dun sa kabila. Medyo malayo pa, sasakay ka ng isang bus. Kasi dati mga kabayan yung anak ko, dito lang yung paralan niya sa malapit. Pwede siyang maglakad, hindi ko na po siya inahatid. Ang nangyari kasi mayroon pong ghost at hindi na pinapasukan, sinarado ngayon. Kaya ngayon ang nangyari, nilipat yung school nila doon sa kabila. Kailangan pa siyang sumakay ng bus. So mga 1 linggo ata mga kabayan, hindi ko talaga siya nahatid sa school dahil mayroon nga akong trabaho. So ngayon, ang gagawin ko, sacrifice ko muna yung oras ko at tuturuan ko sa mga kabayan sa sarili niya na siya ang sasakay ng bus papunta na school at pabalik din dito. Dahil mga kabayan, no, hindi sa lahat ng panahon na pwede ko siyang ihatid. Pwede ko siyang ihatid mga kabayan kasi may sasakyan ako sa company ko. Kaso yun ay gamit ko sa trabaho. At yung anak ko, gusto ko siyang matuto mga kabayan sa murang edad na siya yung sasakay sa bus tapos siya nang uuwi. Kasi yung mga bata dito mga kabayan, no, sila lang ang kuwan. Sila lang umuwi, sila lang din ang pumupunta ng school, sasakay ng bus. Kaya kung kaya ng ibang tao, ibang lahi, yung lokal dito, kaya din natin mga Pilipino. Dito po kami antay ng bus. Tapos ito po yung anak ko, nagdala pa siya ng skateboard kasi wala pang snow ngayon. Pwede pa siya mag-skateboard. Ayan, dito na po kami mga kabayan sa loob. Ito po yung bus stop nila dito. Ito po, medyo may mga banda lang. Tapos ito po yung anak ko.
Sinabihan ko siya number 2 yung antayin niya na sakyan kasi yun yung dumadaan sa school nila. Tapos ito po yung labas natin. Bali 7:30 na po ngayon. Yung pasok nila alas 8. Sakto ito pagdadaan itong bus mamaya mga kabayan. Tapos ito po yung kuha natin sa harap po. Ayan. So 7:30 ang dilim. Ayan, nandito na kami sa loob mga kabayan, no? Bali yung anak ko sakay na po siya mga kabayan. Tapos pupunta na po kami ng school niya. Ayan, may nag-aabang po na mga estudyante sa sakay kasi pasukan nga dito. 7:30 na dito. Ayan po, marami-rami kasi yung sasakay ngayon dahil yung school dito ay sarado. Dito malapit sa amin. So ayan, yung iba sila lang sumasakay mga kabayan, mga bata pa. Ayan, ito po yung ticket natin. Bali magagamit natin to mamaya pa pagbabalik. So nandito na kami mga kabayan ng anak ko. Nakababa na kami. Papasok po kami sa school nila. Diyan po yung school nila sa likod. Ito po yung panahon gabi mga kabayan, no? Mag-alas 8 na po dito pero ganyan, no? Napakadilim. Ito may mga estudyante din na naglalakad. Yung iba natin ng mga magulang nila. Yung iba din na malalaki, sila na lang nagpapasok pupunta school. Ito napakadilim. Ito yung papunta ng school. Grabe mga kabayan, no? Kakaiba yung lugar nito. Alas 8 na pero yun napakadilim. Kailangan talaga dito. Bata pa mga kabayan. Mga bata pa ito mga kabayan, no? Pero masipag na. Sikap na. Ito po yung building mga kabayan, no? Na school ni Axel. Ayan. So siya na lang papasok dyan sa loob. Tingnan natin dito. Ito po. Ikaw na lang. Yan, nandito na po yung anak ko mga kabayan. Tatanggalin niyo muna yung patong-patong yung mga jacket. Hindi matanggal? Ayun mga kabayan. Bali, pabalik na po tayo. Sasakay tayo ulit ng bus. Meron po tayong ticket dito. Dahil yung ticket ko mga kabayan, pwede po siyang gamitin sa loob ng 2 oras. So hindi na tayo magbabayad ng bago. So ito, napakadilim pa rin dito mga kabayan, no? Alas 8 na po dito. Kaya sasakay tayo pabalik. Kaya yung anak ko, nahatid ko na sa school. Mamaya mga kabayan, sabi niya, siya na lang daw sasakay. Pero siguraduhin ko na makakasakay siya at makakabalik pa rin para bukas siya na lang mga kabayan. Hindi ko na sa tuturuan kung saan siya sasakay. Ito na po yung bus na sasakyan natin mga kabayan, no? Bali gagamitin pa rin natin itong ticket para libre tayo sa pamasahe. Ayun mga kabayan, nandito na po tayo sa aking tatrabawan. Diyan po sa harap yung tatrabawan natin at bumaba po tayo dun sa likod. Diyan yung bus stop. Pwede naman tayo ditong tumawid mga kabayan pero walang pedestrian lane. So doon po tayo sa pedestrian lane sa sakay. Gamitin natin yung kuha natin mga kabayan, yung rules natin. Wag natin gamitin yung nakasanayan natin sa ibang lugar na pwede. Dito hindi ka naman sagasaan dito pero kailangan nating sumunod dito. Ayan. So ito mga kabayan yung pedestrian lane. Doon po yung bus stop. Malapit na naman sa trabuhan ko. Diyan po yung trabuhan ko sa harap. Kaya ngayon trabaho na naman tayo. Nandito na po sa trabaho. Nandito na po tayo sa trabaho. Ngayon magtatrabaho na po tayo. At yung oras natin ay alas 8:30 na po. Kinain po yung oras natin. Pero okay lang yan mga kabayan. Ngayon lang naman ito. Sa susunod, yung anak ko na pupunta ng skola at uuwi sakay ng bus. Maraming salamat and God bless you all po. So alas 8:30, napakadilim pa rin. Mama doon? Diyan. Dito yung anak ko mga kabayan. Susundo na sana ako sa kanya. Papunta dun sa may school niya. Alam niya na pala. Hindi na kita hatid? No. Siya na lang papasok bukas at uuwi. Kaya alam niya na. Nagulat ako mga kabayan. Susunduin ko na sana siya ngayon. Nandito na siya. And then mama mo sa loob. Okay, bye. Papunta na tayo ng trabaho. Babalik na tayo. Kanina pala mga kabayan, ang kwento ko lang sa inyo. Nung sumakay pala kami ng bus kanina, kami lang ng anak ko dun sa loob. Tapos may iba naman na may mga tao naman dun kanina pagsakay namin umaga. Pero kami yung nauna. Tapos kunti pa lang yung tao. May mga bakante pa. Nung dumating na po sa unahan, marami na pong sumakay. Kasi nga mga kabayan dito kasi, yung school dito na isang school ay sarado. Kaya yung iba, obligado talaga na sasakay. Kaya nangyari, sobrang daming sumakay kanina. Tapos, mayroong matanda doon kanina mga kabayan. Pumasok siya, wala nang maupuan. Binigay ko sa kanya yung upuan ko, tumayo ako. Tapos nagulat siya. Sabi niya, bakit ko daw binigay sa kanya yung upuan? Sabi niya sa akin. Tapos sabi niya, you are nice.
kasi binigay mo sa akin yung upuan mo. Sabi ko kasi sa kanya mga kabayan, we are a Filipino, this is our culture that we respect old people. Alam ko ba, old people, yung matatanda sa atin. Basta nag-English na lang ako kasi marunong din siya mag-English. Sabi niya sa akin, oh, now I know. Especially, sabi ko sa kanya, especially ladies, we give special treatment to the ladies, young or old, because that is our culture, sabi niya sa akin. Kaya mga kabayan dito, nagtaka siya kung bakit ko daw binigay sa kanya yung upuan ko, na nakaupo naman daw ako. Nagulat siya, tapos sabi niya, nice, very nice daw ako. At yun na mga kabayan, kahit saan tayo mapunta, yan, dala pa rin natin yung kultura natin na pagiging maka-Pilipino na mayroong respeto. So sa ngayon, kaya mga kabayan, meron pa kayang ganyan, no? Sana mapatuloy pa rin ng mga kabataan yun. Kasi yung anak ko, tinitrain ko din siya. Sabi ko, kapag nakaupo ka tapos may mga matatanda na walang upuan, ibigay mo sa kanila. Ayun mga kabayan, ang oras natin ngayon dito ay nasa alas 6 na po ng gabi, pero maliwanag pa rin. Ito na po yung nangyari ngayon. Bali yung snow ngayon ay natunaw siya. Pero yan, kahit wala siyang snow, talagang na-frozen na siya mga kabayan. Dahil sa ngayon ay nagpa-fog siya. Yung fog pala mga kabayan, no, nagmo-moist. Pag nag-moist siya mga kabayan, kaya pala siyang patigasin. Ito po siya, ang dulas po siya. Tapos yung, ayan, tingnan nyo yung sapatos natin, no, napakadulas po siya. So ito na talaga mga kabayan. Pagka, sabi ko nga, pagka 0 degrees pababa, tapos may fog siya, tapos may hangin, medyo yung lamig ay napakasakit. At kahit wala siyang snow, kaya niyang mag-create ng yelo. Kaya nito mga kabayan, no? Hindi po nag-snow, pero ayan, nag-yelo po dito dahil sa fog. Ayan po, tingnan niyo yung sa itaas. Ayan, tusok-tusok. Ito na po yung sign na talagang winter na. At ngayon pupunta po tayo sa may Filipino restaurant or Asian store mga kabayan. Punta tayo sa Asian store kasi papabili si Mrs. ng kikiam daw. Ito po mangyayari mga kabayan, no? Ayan, pag nag-fog po siya, ayan. So ito po yung mangyayari pag nag-fog po siya, tapos yung temperature natin 0 degrees minus, yun, tutulo po siya, tapos yun, mapo-frozen po siya dahil sa lamig. So ramdam ko na po yung lamig ngayon at napakasakit na po sa kamay. At ayan po, madulas na po ito at delikado na po, lalo na kapag wala ka po ditong winter spike. Delikado po siya. Ang sasakyan natin siguradong tumigas ito mga kabayan. Ito na po yung sasakyan natin. Gagamit tayo ng sasakyan. Ito po siya. Ito na po yung mahirap sa yan, bilang isang trabahante dito. Paglalabas ka, yan, oh, napakatigas to. So yan, kailangan natin kiskisin muna bago tayo makaalis. Mas maganda pa ngayong nag-snow mga kabayan, no? Ngayon pa nag-snow, tapos kuhan, malambot pa siya. Pero pag nakuha na mga kabayan, na frozen na, kailangan nating tanggalin. Ngayon kiskisin muna natin ito mga kabayan, no? Dito pa lang mga kabayan, sa pagkuskus pa lang, ubusin na yung oras mo at napakasakit sa kamay. So hindi kaya mga kabayan. Ayan, ito mga kabayan, huwag na siguro ito. Ang tagal ko natapos. Hindi ko nga siya natapos mga kabayan kasi nasa itaas, hindi ko siya maabot. At ang importante kasi makita natin yung daanan. Kahit ito sa gitna lang yung tinanggal ko, sa baba hindi ko na matanggal sa itaas. Yan, ito na yung itsura. Tingnan natin kung makita na ba natin yung daanan. Kasi hindi naman tayo magtatagal mga kabayan, no? Dapat kasi nito ay napaandar ko siya mga 1 oras bago tayo alis. Sa problema, hindi ko alam na nag-frozen na pala ngayon. Tapos mga kabayan,
Hindi naman wireless yung kuha natin. Sasakyan na mag-start siya, wireless starter, wala. So, mano-mano talaga na puntahan natin dito. Panda rin niya, medyo frozen pa siya. Pero okay na, makikita na natin yan. Kaya, medyo mahirap talaga dito mga kabayan kapag winter. Ito sa kuhan ko talaga, yung titigas talaga yung mga salamin, yan. Kasi ang hirap kiskisin. Okay lang sana mga kabayan kung snow lang, madulas lang yun. Pero pagka mag-frozen na, yun sa kuhan, didikit siya. Wala kasi mga parkingan dito mga kabayan na may sarado. Open parking lang talaga dito. Hindi ko alam bakit. Siguro bawal. Hindi kasi wireless yung kuha natin. Starter. Kasi sa taas pa yung bahay namin. So bababa pa ako. Medyo malayo-layo pa. So yun mga kabayan, punta na tayo sa Pinoy Store. Kinahin yung oras natin sa paglilinis. Mayroong iceberg mga kabayan sa ibaba. Oh, napakaganda yung kulay. Presko na presko pa. Tara babain natin sila. Samahan nyo ako mga kabayan. Makita ko kung paano yung tunog ng iceberg kapag bumibiyak siya. Ito po. So medyo brown na po ito. Dahil na kuha na nga sa lamig. Yan po. Napakaganda mga kabayan. Kung nandito yan sa gilid mga kabayan, no, pwede siyang patungan. Yan. So maririnig yung mga kabayan. Pag natipak-tipak siya, ibig sabihin mga kabayan, warm ang kuan, warm ang Greenland, hindi talaga siya makapatigas sa iceberg. Kasi itong iceberg na to nanggaling na talaga ito sa ibang lugar na ito mga kabayan. Hindi yan dito malapit sa amin. Kuan yan, matataas pa yan dati kaso nawasak-wasak. Ayan, matutunaw na lang yan siya mga kabayan. Dahil pag napunta yan dito tutunawin na lang. Tingnan nyo, ganyan yung iceberg. Pag sa malapitan. Sa ibang lugar mga kabayan umaabot ng 100 meters. Pero dito hindi naabot ng 100 meters yan. Ayan. So ganyan mga kabayan, no, yung iceberg. Pero ang ilalim niya mga kabayan, halos 80% yung nakalubog dyan. May boat dito mga kabayan, no, kaso parang nasiraan siya dahil mabagal. Ayan, no? Tapos yung tunog, pakinggan nyo. Ayan. Para siyang nasasakal. Kasi mga kabayan, kung hindi yan nasira mga kabayan, mabilis patakbuhin yan. Ayan. Siguro nasiraan siya mga kabayan dahil nalamig o hindi natin alam. Ayan po, ganito po kasi yung view natin dito. Napakaganda, oh. May iceberg dito. Napakalinaw ng tubig. Tsaka wala namang hangin, malakas. Kaso yan lang. Ay mahirap dito kapag nangisda ka mga kabayan. Yan. Pag nasiraan ka, pwede ka namang tumawag. Okay lang naman siguro mga kabayan kapag hindi malakas yung alon at hindi masama yung panahon. Yung iceberg kanina mga kabayan, nandun siya. Ngayon, dahil sa alon papunta dito, dito na po siya dinala. Ayan po. So pupuntahan natin doon mga kabayan, no, para makita nyo naman ng malapitan. Yan, sinusundan natin siya. Kasi mga kabayan, maganda kasi sa pagmasdan dahil napakalinis. Preskong-presko talaga siya. Ayan, nandito na siya mga kabayan, no. Medyo tumigil sa kunti dahil hindi malakas yung hangin at saka hindi siya maalon. Kapag saan nakapwesto yung alon mga kabayan, dadalhin yan siya. Ayan, ito po yung bahay dito mga kabayan, no. Napakatahimik dito. Walang katao-tao. Lapitan natin ha. Pero feel ko mga kabayan parang lumiit siya dahil natipak-tipak siya. Kasi yung temperature dito ay nasa 0 degrees. Hindi ka anong malamig. Pagka minus degree yun malamig mga kabayan. Ayan na po siya mga kabayan, no? Ayan. So parang nagta-travel pa rin. Ayan, ito na po yung itsura ng Greenland mga kabayan dito. Kapag dumidilim na po siya. Ayan. Makikita na po natin yung ganda talaga, yung mga ilaw, bahay. Ayan, ganyan po kaganda dito yung mga bahay. Tapos nandyan yung iceberg kanina. Unti-unti na po siyang natutunaw. Ayan. Medyo dumidilim na po dito dahil alas 7 na po mga kabayan, no? So kailangan ko na pong maglakad pauwi ng bahay. At kailangan ko na po maglakad mga kabayan papunta dun sa sasakyan. At yun lang mga kabayan, hanggang dito na lang po yung aking video. At sana po huwag nyo naman po kalimutan i-follow yung ating Facebook page, Pinoy in Greenland. At i-subscribe na lang din po mga kabayan yung ating YouTube channel para sa mas marami pang mga video. At ingat po kayo palagi at maraming salamat po sa laging panonood and God bless you all po.